Alam niyo ibig sabihin ng TAPAL system? Alam niyo po Doon yan? sa YouTube po naintindihan ko po yung mga lending kasi nanonood po ako ng YouTube ng mga Very borrowers. good. Yun pa, TAPAL po, yun po yung inutang nyo dito, ilalagay dito, pambayad dito. Tapos uutangin na naman dito, pambayad dito. Ganun po yung intindi ko ng Yes. TAPAL. Please subscribe my YouTube channel, like, share, and hit the bell button. My first question now is with the SEC. Do we have somebody from SEC? And your name po, Madam? Please state your name again. Good afternoon, ladies and gentlemen, Senators Tulfo, Gatchalian, and Senator Cheese. I'm Attorney Kenneth Joy Kimio, OIC Director from the Securities and Exchange Commission, representing the Financing and Lending Companies Department of SEC, sir. Then you're the right person we need to talk to. Thank you very much for your presence, ma'am. On November 2, 2021, SEC imposes a moratorium on registration of new online lending platform. Moratorium, pinai-stop na, including existing financing companies and lending companies that will engage in online lending platforms. Okay, napakaganda po itong inisyu ninyo na moratorium. Pero ang tanong, ngayong 2025, after na magkaroon ng moratorium, nadagdagan ng 40 itong mga bagong pinayagang online apps na Sir, nagpapautang. I have to qualify with respect to the brick and mortar financing and lending companies. When I say brick and mortar, that means those who have no online no online apps. So patuloy po yung registration yon. Pero po yung sinasabi na online lending apps, out of the universe, there's only Online lending platform. Opo, sir. Kasi po nga, yun pong lending, yung brick and mortar po. Pag sinabing brick and mortar, sir, ito po yung walang online lending platform. Ibig sabihin, may physical office sila. Yung mga borrower, pumupunta sa kanilang mga office or We're branch. talking about the online So now. for online, Walang physical tayo pag-uusapan for online dito. po, the OLA is 117 corporations. This is a mixture po ng lending and financing company na may online lending. Right. But ang kanila pong OLA, kung corporation po sila 117 po, meron po silang 181 lending app. Okay. Pero meron na idagdag na 40. Pwede po ba malaman kung ano yung reckoning period, sir? Pag titingnan mo yung registration nila, nung original nag-issue ang SEC, yung mga authorized, yung mga registered na mga nabigyan ng online lending permit or registration, nakalista yung mga pangalan. Apa. The names nakalista doon. And then nung 2025, nagpalabas ng listing kayo dyan sa SEC ng mga registered, mga online lending. May pumasok doon na 40 na wala sa original na listahan nung mag-issue ka ng moratorium. You follow me so far? But this 40, lo and behold, pasok doon sa registration noong 2021 na mag-issue kayo bago kayo mag-issue ng moratorium. So parang magic. Hindi, sir. Kasi po, nung nag-issue po ng memo circular conducting the SEC moratorium, sinabi po na ang cut-off date is November 2, 2021. Pero effective November 5, 2021. Sir, ang nangyari po doon, prior to November 2 of 2021, yung pong mga existing financing and lending company na gusto ng app, nag-over-declare po sila. Ibig sabihin, sir, kung halimbawa 5 po yung nag-online app, nag-over-declare sila. So, ibig sabihin po kahit po website nila, kahit ginagamit lang po nila for advertisement, kahit may lending app po sila na ginagamit lang nila, say for example, na yun, nag-advertisement, nagma-market, in-over-declare po nila yung
yung kanilang declaration using the affidavit of compliance. Kaya nga po, po. ma'am, may mga ni-revoke din kayo Opo. in So, ang fairness. nangyari, sir... Ma'am, let me finish. Hindi yata masyado tayo nagkakaintindihan. Again, nagbigay kayo ng listing nung mag-issue kayo ng moratorium na ito ang mga registered. Nag-issue kayo, nagpalabas kayo ng listing ng mga registered online lending companies after na makapagpalabas kayo ng moratorium. You follow me so far? Okay. We have that listing, we have that numbers of online companies na existing, na allowed. Now, pagdating ng 2025, this year, merong nakasingit doon. Siyempre may mga tinanggal pa kayo doon since 2021, may mga na-revoke, di ba? 2025, merong na-add na 40 na wala doon sa original list ninyo. Okay? Wala sa original list. Pero, kung titingnan mo yung records nitong 40 na naidagdag, pasok sila doon sa bago mag-moratorium. So parang in-antedate, lumilitaw, para maging mas mapabilis tayo magkaintindihan dito. Hindi naman po, parang sir. isiningit. Sabi ko nga po, yun pong affidavit of compliance prior to the moratorium po. Sandali lang. I would like to acknowledge the presence virtually of Senator Coco Pimentel. Thank you, Senator Coco Pimentel. Okay, Nag-over-declare po sila. Actually, there are 288 as of June 2023. Teka Pero muna. po, So bago kayo nag-issue ng moratorium, nagbigay sila ng mga listahan. Opo. Nag-over-declare sila. Affidavit of compliance po. So bakit hindi nyo nilagay doon sa listing ninyo yung mga na-over-declare? Kasi po, sir, ang ginawa po namin, nung nakita po namin, dineclare mo isa ka lang na corporation, pero 5 app o 9 na app yung dineclare mo. Nung ginawa po namin, para nilinis po namin yung 5 or 9 na dineclare nila. Pag nakita po namin na website lang for advertisement po yung ginamit nila at hindi naman po nag-o-online app talaga. Yung ibig sabihin, nagtatanggap ng application, di rin po sila nagdi-disburse ng fund. Hindi po namin qualify yun as OLA. So, tinanggal po yun dun sa over-declaration nila. Kaya nga, ma'am, marami nga po natanggal, marami nga po na-revoke. Thank you for doing so. Yes. But my point here is, confusing eh. Yes, sir. Nagbigay kayo ng listing. Sana bago kayo nag-issue ng listing, nagpalabas ng listing, kung sino yung mga registered legit sa SEC, nalinis nyo na dapat yung listahan. Hindi yung magpapalabas kayo ng listahan and then, mali pala yung listahan kasi may nag-over-declare, saka ako maglilinis. Bakit ganun kayo klase magtrabaho? Padalos-dalos kayo. Sir, kasi po, ginawa po namin din, nag-over-declare po sila. Ang ginawa namin po, sinulatan po nila isa-isa. Namin sila isa-isa. Kung dineclare po nila 5 o 10, tinatanong namin, ex-corporation, ito bang dineclare mo na over-dineclare mo na 10 or 5 ay active? Pag sinabi ho nila, hindi, 3 lang talaga dyan ang aming active. Kasi yung iba is ginagamit lang namin for marketing purposes, advertisement purposes, and therefore hindi sila active. Ginawa po namin, tinanggal po namin sila. Yun po yung dahilan kung bakit May mga na-revoke. So, hindi pa, ihiwalay po, sir, yung revocation. Kasi po pag sinabi pong revocation. So may mga tinanggal kayo. Opo. So nung mag-post kayo ng listing about doon sa mga registered at allowed na OLA, nalinis nyo na lahat. So sir, nung yun pong mga nagsabi po na ay dinidevelop pa namin yung app pero dinideclare na namin para umabot sa moratorium. Dinidevelop pa namin siya. Pagka completely developed na siya, isasabihin namin na active na. So ganun sir, nung nalaman namin dineclare pala niya 10 o 5 o 3 pero ang active lang dyan ay 1, 2. Tinanggal po namin yun, sir. Pero po lahat po yun pasok po sa moratorium. May affidavit of compliance po sila. So this is what you need to do from now on. Magpalabas kayo ng bagong listing. Kasi may moratorium ng kanyo kung sino-sino yung mga registered
sa SEC para malaman ng taong bayan. Para dun sa mga mangungutang, they can always check the SEC website na, oh, ito pala, hindi nakaregister. Hindi ako utang dito. Ito nakaregister. They can always go to your website. Tama? Yes, sir. But, Pero this time yung malinis na. sir, I am really assuring the public that all the OLAs that are being listed in the SEC, recorded pala po in the SEC website, are really the OLAs that were declared prior to November 2, 2021. Meron po silang affidavit of compliance, sir, na on file with SEC. Wala naman tayong problema kung sa affidavit of compliance. Of course, kaya nga sila nagpa-register. Hindi nyo naman papayagan na makumpleto yung registration nila hanggang sa ma-approve kung hindi sila compliant. Common sense lang naman, ikaw naman. Yung sa akin na magpalabas na kayo ng listahan dito na hindi na confusing to make sure na kapag nagpalabas kayo, ito na talaga yung totoo, ito na talaga yung number at wala nang dadagdag dyan. At nalinis na namin yung mga nag-over-declare dyan. Yung mga dating nagsasabi silang on process pa yung another apps na approval nila namin, ito na lang talaga, stop na. Huwag yung 2025, sabihin natin, halimbawa, ilan ba ngayon sa 2025? Sige. Ngayon pong 2025, yung financing and lending companies po na Sa may online OLA. lang, sa OLA lang. Opo, may Ilan? OLA po to. Mixture po ng financing and lending. 117 po. Kasi Sa po, opo, na meron po silang 181 OLA platforms. Okay. So, ayoko na madagdagan pa yung OLA platforms pagdating ng 2026 at magiging 300 yan. You know what I'm saying? Oh, yes, sir. I got it. So, therefore, dapat meron kayo monitoring to make it easier for us to understand Yes, each sir. other. Opo. Opo. Okay. Po. Di ba, alam mo, yung isang OLA Apa. o company, whatever the name is, sabi mo, walang requirement kung magkano amount. Pag po nakuha na po nila, sir, yung lisensya. Pag nakuha nila Oho, yung CA po, Certificate of Authority nung to isang Operate. corporation, Opo. and then mag-open siya ng OLA. Opo. Okay. So, bago siya mag-open ng OLA, meron nakalagay na capital doon na kailangan. Pag, ang sir, yung sinasabi ko, na-reach lang nila po yung dalang requirement, Certificate of Incorporation tsaka CA. Doon po, pag bawa ho, lending company, 1 million po. So, ibig sabihin po, bawa, ayoko muna, hindi na ako mag-oola. So, 1 million lang po ako. Pero kung halimbawa po, gusto po ng lending company na mag-oola na siya, meron na po siyang registration tsaka lisensya. Ibig sabihin po, kung gusto niya na mag-OLA, assuming na pasok siya dun sa moratorium, hindi na po siya i-require ng higher than what is required at the onset. So, halimbawa, yung isang company, lending company, at nag-decide siya mag-OLA, 1 million yung kanyang capital. Kaso ang gusto niya, magtayo siya ng 3 OLA. Okay lang pa rin yung 1 million na capital? Sir, per existing regulation, sir, yes, unless you will establish a branch office. Bakit napakababa naman? 1 million lang. Karamihan sa mga, sabi mo kanina, di ba, yung iba, 5, 6 na naka-apply and then naka-pending hanggang sa maaprubahan. Bakit 1M lang? Lending company ka. 1M lang yung inyong capitalization na required. Yun po yung ni-require ng Lending Company Act of 2007 po, sir. So, nasa batas natin Nasa yun. batas po, sir. Pati po yung financing po of Financing 1 Company Act of million lang ang 1998. allowed. Then that has to be revisited. That has to be amended. Grabe naman. Kaya pala kahit na sino-sino na lang, sabi nga ni Sen Win, kahit na sinong Poncio Pilato, kaya magpatayo ng OLA. Actually, sir, our Napakababa. SEC is in the process of revisiting the 2 antiquated laws, sir. Napakatagal na nga yan. Yes, So sir. it has to be changed. Actually, sir, may TWG na form for revisiting the financing law and the lending law po. And we are planning to codify the provisions to see to it that it goes with the trend po. International. Kaya nga alam mo dahil dyan sa, well, hindi nyo siguro kasalanan dahil sabi mo may lending act. Nabuhay Sen Win yung tinatawag na TAPAL system. Alam niyo yung ibig sabihin ng TAPAL system? Alam niyo po Doon, yan?
Sa YouTube po naintindihan ko po yung mga lending kasi nanonood po ako ng YouTube ng mga Very borrowers. good. Yun pa, tapal po, yun po yung inutang nyo dito, ilalagay dito, pambayad dito. Tapos uutangin na naman dito, pambayad dito. Ganun po yung intindi ko ng tapal, kunyari sir. nakalimang utangan, utang from say company Ola A, ipapasa kay Ola B, bibili ni Ola B, ipapasa kay Ola C, D, E. Isa lang may-ari niyan, isang lending company lang. Yun dapat na-screen nyo na monitor nyo na hindi nyo dapat pinapayagan kasi in the end, tumataas yung interest. Umikot na eh. So, those are the things that you should have monitored and did not let happen. Sir, under existing regulations po, for as long as the incorporators were able to meet the requirements po of the law, whether it's lending or financing, and they were able, nagtatagalog. Nakuha po nila yung yung certificate of incorporation at saka po yung CA. Oo nga, ma'am. Sige, Opo. sabihin natin compliance sila. Nakuha na nila yung compliance approval. Pero kung nakita nyo na nagagamit, nabubutasan kayo, nagagamit bilang panluloko, scam, then do something about it. Magpalabas kayo ng memorandum circular. Mag-usap-usap kayo na para ma-stop, na para hindi matuloy yung ganong klaseng scam. Kasi nagiging scam na eh. Diba? So, ang sinasabi nyo lang, kasi inalaw yan eh. May batas tayo at merong in place na system tungkol dyan. I-allow nyo na lang, then hindi dapat. We will take a look at that, sir, and study it further po. Opo. Exactly, Opo. that's what I'm trying to say. Yeah, all these things so far that you've mentioned, CIC, financial literacy, FCPA for the consumer, which is good. So, kung ganun, meron kayo monitoring. Opo. Nakipag-coordinate kayo sa Meta kapag nakita nyo na ito'y na-revoke na, dapat wag nang payagan Tsaka po pag hindi po recorded, pag sir. hindi recorded, wag Opo. nang payagan Yes, na makapag-advertise online. Opo. Bakit itong Solomon Finance operated by Sun Prime Incorporated, which is no longer on the SEC list of original OLAs but remains available for download? Ano yun? Salmon Finance operated by Sun Prime Incorporated. Ayan Sir, Salmon Finance. nag-amend po from homeowner loan naging Sun loan po. Nag-amend po sila ng business plan. At ngayon, OLA na sila. Hindi, sir. Under the moratorium. Sir, opo, under the moratorium po, inaputan po sila ng moratorium, sir. Meaning, so pasok sila before the moratorium? Opo. Kasi sir, pag nagbago po ng pangalan, sir, like halimbawa po, si X Corporation gusto na niya ngayon pangalan, hindi na X Corporation, gusto niya na ng Y Corporation na siya. Pero ba't yung pinayagan yun? Sir, kasi Kahit kung nagbago siya. under the rules po, pwede naman po. Kasi dati hindi naman siya OLA, di ba? So, although registered yung kanyang company, yung mother company niya, so ngayon, wala pa siyang OLA noon. And then, gusto ko na palang mag-OLA ngayon. So mag-oola siya dahil yung kanyang original company pasok pa before the moratorium. Sana pag gano'n, hindi niyo papayagan. Nung wala pa moratorium, wala pa kayong OLA. So ngayon, after the moratorium, magbubukas kayo ng OLA using that company registered before the moratorium. Huwag sana kayong pumayag. We will revisit that, sir. Pero po kasi under the rules. No, ma'am. Kanina ka pa under the rules. Puro ka under the rules. Palagi ka na, kung gusto maraming parang kung ayaw maraming dahilan. Ang dami niyong palagi binibigyan na dahilan sa SEC. Magkano ba? Sir, wala nung ganun. Hindi, ma'am. Alam mo, hindi lang itong hearing. Sa mga susunod na hearing, i-expose ko ilang mga kalukuhan niya sa SEC. Kasi, Come on. Sir, kasi po, ang No, ito na po. naman. Very simple na to. Huli na kayo eh. O nag-register itong company na ito, itong Salmon Finance, okay? O Sun Prime Incorporated, they registered, right? As a lending company, wala silang OLA. Tama? And then, sige, tumingin ka, tingnan mo yung kasama. Kasi po, hindi ko po memorize yung database. So, hindi na nga, Sun Prime, basta Sun Prime Incorporated, they registered ito sa SEC, okay? Even before the moratorium.
Tama? Para mapabilis tayo, para ma-follow mo ako. Para tayo Opo, magkaintindihan. tama po. And then, pagdating later on, nagkaroon moratorium sa nung 2021. Ngayon, recently lang, gusto nilang mag-OLA na itong Sun Prime. Gusto na yung magbukas ng OLA. Nagbago sila ng sistema, nagbago sila ng pangalan, whatever, yung mga binago nila para makapag-OLA sila because gusto nilang rumide kung ano yung trending. Pinayagan nyo? Dapat hindi. Dapat kung gusto mo ng OLA, noon pa lang dapat bago moratorium, doon pa kayo nagbukas ng OLA. Pero too late na, magbubukas ka ng OLA na may moratorium na, hindi pwede. Ano? Meron? Sige, magpalusot ka pa. Sir, Ganun hindi po ako nagpapalusot, nagtatanong lang po ako ng database. Hindi nga kayo nga dyan sa SEC. Kasi, sir, kasi ma'am, very simple eh. Hindi nyo pinayagan. Yung lisensya po, sir, I ibang know. department po ang nag-handle. Okay, Hindi po ibang financing and Hindi, lending. naghugas kamay ka, nagponsyo Pilato ka. Kasi madam, very simple lang to. Nung bago mag-moratorium, wala silang application for OLA. Tama? Okay, itong mother company nila, which is Sun Prime. Ngayon, after the moratorium, nakapag-isip-isip sila na magandang OLA ngayon, itong trending, madaling kumita ng pera dito. Okay, magbukas tayo ng bagong unit natin o bagong branch o whatever you call that para tayo makapag-OLA at gagawa tayo ng konting adjustment dyan sa SEC. At inuprobahan nyo? Sana hindi. Sabihin nyo na hindi na pwede kayo mag-OLA kasi nga yung OLA may moratorium na. Although yung Sun Prime, yung mother company ninyo, yes, registered before the moratorium. However, magbubukas kayo ng OLA ngayon, after the moratorium, hindi na pwede. Huwag nyo gamitin yung registration ninyo before the moratorium. Oo naman, ma'am. Sabihin ko lang po, sir, 3 pong department ang nag-aano ng OLA. Yung first po na department, yun sila po yung naglilisensya. Okay nga, pero SEC pa rin yun. Opo, tama po. So, ang ginagawa mo lang, titignan ko po kung naipit ka paano lang po kasi nangyari kaya doon. tinutulak mo sa ibang department. Titignan ko po kung anong nangyari doon, and we will officially reply what happened to that corporation po. And we will present to you the documents. Thank you. In other words, I want it canceled. I want Yes, it revoked. sir. Opo. Kasi nalusutan kayo eh. It's either sinadya nyo or nalusutan lang kayo. We will check with that department, sir. Thank you. Thank you.